Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, we are going to explore the eastern side of Jeju Island. So ang eastern side based sa mga nakakausap ko rin sa hostel kasi may mga nakapag-eastern na rin sa hostel namin ngayon. Sabi nila very scenic, maganda daw yung mga landscape daw talaga sa eastern, very naturey. So yun yung mga pupuntahan natin. Mag-visit tayo ng mga local folk village, tapos yung mga another mga landscapes nga, no? Tapos ang meet up ng Clock Tour is dito. Dito ang meet up ng Clock Tour sa in front of that hotel, Ocean Suites Hotel Jeju. So parang nasa ano nga siya, dagat. Tingnan natin dito. Nasa may karagatan siya na area. Tapos ito nga kasi nung chine-check ko kagabi yung biyahe ng bus, 12 minutes lang from my hotel yung biyahe ng bus papunta dito. So 8:50 ang meet up. Mga sabi ko siguro mga alas 8 ako alis ng bahay. Nakalis ako mga 8:10 na. Tapos nung sinicheck ko na yung biyahe ngayon, 38 minutes. So parang 2 minutes na lang, malilate na ako. Sabi ko feeling ko malilate ako. Kaya nag-taxi na ako. Ang taxi guys is 5,500 won, mga 250 pesos. Okay na rin. At least ang bilis lang kapag taxi. Wala pang mga 5 minutes lang. Oo, less than 10 minutes nandito na ako. Mas okay na yan kaysa mangangarag na naman ako mamaya, maliligaw-ligaw na naman ako sa bus. Pero ayan ang karagatan ng Jeju guys. Hala, di ba dyan yung mga ano, yung may mga bato-bato na ganyan. Usually dyan yung mga setup ng telenovela. Tapos may mga lighthouses doon, no? Mingyu! No man, no man, sarang heta. Charot. No, di ba usually ganun, ganun yung mga setup ng mga K-drama. Sa mga ganitong setup sila, oh, yung tahimik. Tapos parang tatakbo ka din na, Mio, Oma! Ay shit, basa. Basa pala. Shit, wala, nabasa. No, ganun yung setup parang, Oma! Ayan, merong convenience store dito sa may baba ng Ocean Suites Hotel. Merong GS25 dito sa gilid. Tara, mag-breakfast lang tayo. Ayan na yata yung bus eh. Ayan oh. Ayan na kaya yung bus. Sige, magte-take out lang ako tapos baka ayan na yung bus namin. Yun na, may mga nag-aabang na bus dito. Ay, ang ganda ng medyo maulan lately nga lang dito sa Jeju. Ayan, may bakery din dito. Better F. Pero mag GS25 lang tayo saglit. Anong i-breakfast natin guys? Ang bimbo. Ay, gusto ko magtinapay lang. Ang tinapay ba dito? Let's go! Bumili lang ako ng iced coffee and tinapay. Pang tantawid gutom lang. Nakaganito lang ako ngayon guys kasi akala ko mainit. Sa hostel kasi sa loob hindi ko makikita yung weather, no? Maano pala? Maulan pa. Ay, ayan. Pero feeling ko hindi pa ito yung tour namin. Yeha tour. Check ko lang yung tour namin kung ito na siya. Pero 8:50 pa kami. Hindi yata ito yun. Kain muna tayo dito sa may Dalampasig. Ano ba tawag dito? May mga nakasulat kasi kung anong sa voucher, kung anong name ng tour. Ito is Yeha Tour. Yung sa amin is Tour Puzzle. Yan. Mas wala akong paglalagyan ng camera. No? Yan guys. Maaga tayo, di ba? Kasi nag-taxi ako. Pero at least nakapag-breakfast tayo. Hindi tayo nangangarag. Itong Eastern Jeju Tour pala, hindi siya everyday, no? Hindi everyday yung schedule nitong Eastern Jeju Tour. Yung Jeju Top Attractions Tour, yun yung parang sikat dito na tour. Parang everyday yata yun or basta marami siyang schedule. Ito hindi siya everyday. So kapag magpaplano kayo, for example, 3 days lang kayo dito, baka baka walang Jeju or Eastern Jeju, no? Ngayon kasi Saturday, usually pag Saturday maraming tours. So tinaon ko na ngayon ako magsisimula Eastern Jeju na Saturday kasi dapat talaga ang uunahin ko is yung Top Attractions Tour.
Kaso, nung chinek ko yung Eastern Jeju Tour, wala siyang tour bukas tsaka nung sa Monday, parang ganun. Parang today lang, Sabado yung kanyang tour. Tapos yung next tour, next week pa yata, parang ganun. So, sabi ko, sige, unahin ko na lang yung Eastern Jeju kasi yung top attractions naman, may tour siya parang almost every day. So, inuna ko ngayon to and then yung top attractions is sa Monday. Bukas, magta-try ako mag-DIY, no? May nakilala ko sa hostel, taga Taiwan. Sabi niya na pwede daw ako mag-rent ng motor. Siya kasi nagre-rent siya ng motor pero hindi niya daw recommended kasi ang lalayo daw. Ang lalayo ng mga attractions dito sa Jeju. Like, minsan daw nagmumotor siya 1 hour, 2 hours. Tapos ang layo daw ng dinadrive niya. Sabi niya hindi niya daw recommended. So I think nga recommended na mag-tour na lang kasi nasa bus ka lang. Tapos alam na ng mga bus operator yung parang from one place to another. Tsaka ito nga yung tour dito kasi ang Jeju malaki siya eh. Ngayon 'di ba nakafocus lang kami sa east, parang eastern tour lang. May mga tour din na nakafocus lang sa west tsaka sa south. So, yeah, pwede kayo mag-rent ng car, pwede kayo magmotor, pero kung gusto niyo sitting pretty na lang, I recommend tour na lang, 'di ba? Parang antay-antay ka na lang sa bus tapos sila na bahala kasi nga malalayo. And then na-mention ko na to sa last na vlog pero baka hindi niyo napanood na parang ang Jeju kasi sa north side, kung nasa north ako ngayon, north side is more in the city, nandito yung airport, may mga beach din naman, pero yung city center nandito sa north. Sa south naman, usually may mga islands daw doon, and then may mga waterfalls na magaganda. Gyewi po yata yung pangalan sa south, Gyewi po. Sa east naman, ito yung pupunta natin Eastern Tour. Ito yung mga landscapes, mga folk village and all that. Meron din daw sa west. Sa west naman mga museums, mga ganyan. So pipili na lang kayo kung saang area ba kayo sa Jeju gusto magstay. Sa north, sa city center. Sa south na medyo laid back and mga waterfalls. Sa east na magaganda yung landscape, maganda yung view, or sa west. So ako, dahil first time ko dito ako nagstay sa north. Para nasa city tayo. Kapag gusto ko lang lumabas during the night, marami ng mga nagaganap. So ayan, nasa north ako. Hala, baka ito na yung hindi pa rin umaalis yung bus na yan. Hindi kaya yan na yung tour namin. Sige, magantay pa tayo. 8:50 naman yung meet up eh. 8:35 pa lang. Meron pang 15 minutes. Pag mga 10 minutes at wala pa rin, lapitan ko na yan. Ayan guys, sa hotel na to yung meet up ng mga Klook Tour. Ayan, nandiyan na nga yung mga bus. May bus dito, may bus din doon. Ocean Suites Hotel Jeju. Ayan. Chinek ko siya sa Klook dati kasi iniisip ko, sabi ko, what if dito na lang ako magstay para malapit na sa Klook Tour. Hala, tinatawagan na ako, B. Hello? Hala, baka ito na yata, wait lang. Baka ito na yung tour ko, wait lang guys ha. Ayan. Ayan na pala yung bus namin. Tumatawag na yung tour guide. Ito na pala yung bus namin. Hinasarap na bus namin. Hindi ko lang pinapansin. Kasi 8:50 yung sabi na meet up. Ano ba lang kasi 8:38 na. Baka na maaga lang sila. Tapos sabi nila, we are waiting pa naman daw for other guest ba tawag doon? Other joiners. Sabi niya, sige mag-breakfast ka lang daw muna dito. Dito muna tayo guys para feel natin yung K-drama. K-drama breakfast by the bay. Charot. Yung mga bike pa, no? Para magdano ka dito magbibike. Tapos, Mama! Nadidilulo na naman ako sa mga kakapanood mo ng K-drama. Ayan, bumili lang ako ng tinapay pang breakfast natin. Masarap. Ito parang margarine na parang custard na parang pudding. Paano ba yun? Pinaghalo-halo siya. I love it. And the more country Indonesia. Lucy. I'm from the Philippines. Lucy, Oh yeah, we look the same. It's okay. She said you were from Indonesia. Guys, nasa tour na tayo. Dito lang ako nakaupo sa last, sa shy type. No, I was just talking, sorry. Sorry.
nakita ni ate na nagsasalita ako. Akala niyo tuloy baliw ako. Sabi ko I was just talking. Pero kayo yung kausap ko guys. Nandito ako sa last part. My gosh guys, maulan. It's a maulan day to day. Wala akong payong. Buti lang pinahiram ako ng bus driver. Thank you kuya driver. So we will visit yung mga pinakauna is museum. The next is parang folk village. And then the third, parang anim yan yung i-visit namin ngayon, 5 or 6. Tapos yung mga later this afternoon, yun na yung mga landscapes, yung mga magagandang tanawin. So ito yung pinakauna. So yung mga kasama ko sa tour guys is mga taga US, UK, Italy. Tapos may isang mag-asawa na Filipino. Kasi kanina nagpa-raise sila ng hands kung mga taga, sino yung mga taga ganyan, ganyan. Tapos nung sinabing Philippines, may nag-raise ng hands na nasa harapan. Hindi ko pa lang sila nakikita. Tapos yung tour guide namin, binibidang-bida niya yung Cebu guys. Sobrang, sobrang gusto niya yung Cebu. Parang nagta-travel daw din kasi siya sa iba't ibang lugar. Tapos sobrang bidang-bida niya yung Cebu guys. So, sa mga Cebuano dyan, kayo na. Kayo na. Binibidang-bida niya yung Cebu. As in parang gandang-ganda siya. Parang sabi niya, I highly recommend Cebu, ganyan. Magpunta kayo, ganyan. Actually, for Koreans, pag sinabing Philippines, Cebu yung ano nila, no? Pansin ko sa lahat ng mga, almost lahat ng mga Koreans na nakakausap ko, pag sinabing Philippines, Cebu yung kanilang unang naiisip or Cebu yung wow, Cebu, ganun, no? So dapat i-explore ko rin yung Cebu. Maganda rin naman talaga kasi ang Cebu, no? May city, tas may maraming beach, ganyan. Pero ayan, ito yung pinakauna nating i-visit, museum. Let's go. Nahuhuli na ako sa tour. Ayan guys. Ayan guys, pinakaunang bibisitahin is Jeju National Museum. So ayan, meron pa ano dito. Ano tong mga, yan, may pa malaking screen. Tapos, merong ganito. Wait nga, makinig nga tayo sa tour guide para malaman natin kung ano yung relevance nito. Hindi pala ako nakapag-vlog dun sa first stop namin sa may museum na. Pero ang ganda ng museum actually. Yun yung first stop. And then the second stop is itong Seongyup Folk Village. Parang Samgyup. Charing. Seongyup Folk Village, no? So, sige, yung mga natutunan ko na lang doon sa aming first stop kanina sa museum kasi nakikinig ako kay Ate Tour Guide, hindi ako nakakapag-vlog. So, Jeju Island pala is the largest island here in Korea. Tapos, ito rin yung most visited island in Korea. Parang marami mga, even mga local Koreans ang bumibisita dito kaya siya most visited. Tapos, Jeju Island is also, wait lang, hindi ko na-retain lahat ng information. Jeju Island is also ay volcanic. It's a volcanic island. So, 5,000 years ago, hindi mo alam specific, nakinig ako talaga. 5,000 years ago, parang wala pa daw talaga itong island. Parang vulkan pa lang. Tapos, syempre, sa dami na ng mga nangyari 5,000 years ago. So, nag-erupt yung mga volcano hanggang sa na-form na itong Jeju Island. Kaya parang 97% of their, gusto mo yung meron ako mga percentage, yung parang nakaka-valedictorian. Yung 97% daw ang, hindi ako sure sa percentage, pero parang mga ganun, 90+% of the land area is made up of lava or yung mga ano, nanggaling dun sa bulkan. Kaya yung ibang mga beach nila dito, more on, may mga black beach sila, brown beach, kasi galing daw yun sa mga volcanic ashes, mga ganun. Pero they also have white sand beaches, no? So ito, parang i-visit namin yung folk village, isa sa mga, parang mga traditional village ng Jeju. So may mga hanok, mga hanok houses din sila dito na traditional. Medyo ang weather is hindi masyado nakikipag-cooperate, umaambon-ambon ng konti, but actually on the other hand, I love it kasi hindi siya mainit. Di ba kahapon mainit, sa Seoul mainit, pero ngayon na medyo umulan-ulan, I love it. Nilalakad lang namin papunta sa mga villages. Ito yung, di ba? So ang pangalan ng tour na to is Eastern Tour ng Jeju, no? Pero parang yung first na destination namin, wala siya sa, nasa mainland, nasa Jeju City siya, yung parang north side. Tapos itong village, parang nasa south to, nasa
Sugipo, ganon, yung nasa south. Siguro yung eastern side, mamayang hapon pa talaga. Dali, makinig na tayo doon kay ate para may mga matutunan tayo. And then, tinanong ko pa rin pala si ate kung what's the best time to visit Jeju Island. Sabi niya mga ano daw, cherry blossoms, end of March to April, or yung mga autumn, end of October to November. Pero maganda rin daw yung winter dito, and kahit ngayon summer if you want. Okay din naman. And guys, no, ang cute lang ng mga bahay-bahay nila dito. Yan, ganito ang Jeju, super tahimik lang yan, no? So kung gusto niyo makapagpahinga sa ingay ng Seoul, ganun, gusto niyo ng chill vibe, Jeju, guys. Itong Sion Gyup Village, dati mas malawak daw to, mga 1,500 na mga hanok or mga houses. Pero nagkaroon ng fire, tapos nasunog daw yung iba. Kaya ngayon nasa 100 plus houses na lang. Ito, pasok tayo sa may gate. Ay, ang cute. Ay, ang cute, guys. Ay, ang cute. I love it. Tapos nagugustuhan ko yung panahon, hindi siya mainit, guys. Parang medyo nagpapasalamat ako na medyo umulan kasi medyo windy siya ngayon. Ma-cute. Tingnan, tingnan natin. Hindi na ako, makinig nga muna ako sa tour guide saglit lang para magkaroon tayo ng konting knowledge. Little slippery after big rain, so please watch Ayan, this. so feeling ko yung mga And bato. this is Mr. Go Pyong old house. It's built at the end of 18th century. You know why? They talking about the how it looked like when they built this house. How they look, how they know. How I know? 400 years ago, my father's family settled this island. How I know? Because we have a family tree books. They memorize everything. So when they come to Jeju, they talking about his wife, how many children, where they found the land to build the house. They all write on. And after that, the children marry with who, and then what's their name, and then the family tree books getting bigger, bigger, bigger. See, until now, I'm 39th generation from the first people who settled here. 39. I know that because of the family tree books. It's like a treasure book of the family members. So parang wala nang nakatira, no? Kasi yung tahimik na. Pero yan, ganito yung mga bahay nila dati dito sa Korea, yung mga sinaunang tao, no? So if you want, ay parang gusto ko rin magpa-picture. Gusto ko yung nakaupo sila doon. Ang lakas makaano. Hi! Say hi to my tour mates. Hi! Hi! What's her name? Lucy. Lucy. Hi, Lucy! So guys, ito yung mga sample nila na hanok, no? So kung makikita nyo dito, mas mataas siya, no? Mas elevated siya compared dito. Sabi nila kasi, dati kapag higher ranking ka, dito ka daw makatira sa medyo mas mataas yung ano mo, step. Ayan, para nakakataas-taas ka sa buhay. Tapos ito yung parang mga low ranking or yung parang mga, siguro mga kakastart pa lang sa ano, position. Ito yung structure. So, ganyan yung mga structure nila sa bahay dati, no? Ayan. Siyempre yung bubong nila kaya pa ganyan, no? Kasi kapag mga winter time, yung snow malamig, kaya medyo makapal yung kanilang bubong. And then, kung makikita nyo, parang paganon siya, no? Pababa. Ayan. Para yung snow magfo-fall, hindi siya mag-accumulate sa taas. Pwede rin pala kayo mag-rent ng mga handbook dito. Ayan, no? May nakasulat, handbook rent. Ayan. Pwede ka mag-rent dito. Tapos pwede ka mag-picture-picture ng ganyan. Alam nyo, ang ganda rin pala ng Jeju kasi di ba wala siyang visa. Paulit-ulit tayo sa walang visa, no? Binibenta ko talaga sa inyo yung Jeju. Wala siyang visa. So for example, gusto mo mag-Korea, tapos mahirap mag-visa, mag-Jeju ka na lang, guys. Kasi may experience mo rin naman yung mga handbook rentals. Di ba sa Seoul, sikat yung Bokchon Hanok Village. Dito, meron din namang Hanok Village sa Jeju. O, di ba? Tsaka mas konti yung tao. Diyan, pwede kang mag-aura-aura dyan, picture-picture, di ba? Oh, ganda. Nagugustuhan ko yung village na to. O, ayan guys ha, pag hindi kayo ma-approve sa Korean visa, pero let's hope pa rin na ma-approve kayo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi meron pang Jeju, guys. You can still experience yung traditional Korean culture dito sa Jeju, okay?
So guys, ito daw yung kanilang traditional gate dati, yung tatlong kahoy na yan. Tapos, pag yung tatlong kahoy daw is ayun, di ba may mga butas-butas doon? Yan. Pag isasabit mo yung tatlong kahoy, ibig sabihin, walang tao, bisita ka na lang bukas. Pag dalawa lang daw yung nakasabit, walang tao, pero babalik kami mamayang hapon. Parang naka half day off sila. Pag isang kahoy lang yung nakasabit, kagaya niyan, ibig sabihin, mga bata lang daw yung nasa loob. Tapos kapag walang nakasabit na ganyang kahoy, naka-open lang, ibig sabihin may tao, so welcome home. Ang galing. So, ganun daw yung way of pag-communicate nila dati kung parang may tao ba sa bahay or wala. Ganun. Tapos sabi ng isang taga-Europe, ay, hindi mo yan pwedeng gawin sa Europe na sasabihin, may means ka to communicate na pasok kayo, may tao or walang tao, ganun. Kasi marami daw mga thief. Totoo ba yun, guys? Hindi ba ako nakapunta sa Europe, pero sabi lang ng isang taga-Italy, sabi niya, ay, you cannot do that in Europe. Kasi papasok daw yung mga thief. Ganun. Funny. Makit siya guys, especially if mahilig kayo sa mga picturan-picturan, tahimik, maraming spots na masosolo mo ang picture talaga. Laban na laban ang mga pangmalakasan pang Instagram mo dito guys. Ang cute. Ay, may mga grocery ba yan? Parang sari-sari store. Ayan. Ate girls na ayun pa lang. Kala ko nawala na ako. Ay, ayan, andun sila. Ayan. Humihiwalay na ako sa tour guide kasi sabi niya naman pwede naman daw akong humiwalay kung gusto ko mag-video-video. Kasi napapansin niya, nag-video-video ako. Sabi niya, it's okay ha kung gusto mo mag-video-video lang ganun. Tignan mo yung kanilang sand, di ba? Medyo may pagka galing-galing sa bulkan. May pagka red-red. No? Pero ang saya pala mag-Jeju. No? Imagine meron silang ganitong Hanok Village. Hindi mo kailangan ng visa. So if nahihirapan kang magkuha ng visa guys, may pag-asa. May pag-asa pa rin ma-experience mo ang Korea. Dahil merong Jeju. Jeju is the key. Di ba? CR lang ako. Ayan guys, ang lawak niya pala no. Medyo nahiwalay na ako sa mga tourmates ko. Hindi ko na sila mahanap kasi malawak pala to no. So itong mga bato-bato na to, sabi nila, galing lang daw to sa mga parang volcanic stone no. Tapos ganyan nila. Ito rin ba yung mga mud? Na parang natatanggal, no? Sorry. Nasira ko pa. Ayan. Ganyan. Pero parang wala lang nakatira, no? Ay, ang lawak niya. Meron pa doon, no? Ayun na sila, no? Ito na yung mga ka-tour guides ko. So doon sa museum, guys, binigyan kami ng 1 hour. Tapos dito din sa folk village, binigyan kami ng 1 hour. Pero ang travel time from museum to folk village, 40 minutes. So medyo malala yung from one stop to another. Kaya ngayon nakausap ko dun sa hostel na nagmumotor siya, yung Taiwanese. Sabi niya hindi niya daw recommended na magmotor kasi ang lalayo. Unless parang hilig mo talaga magmotor, nag-i-enjoy ka sa ganun. Pero I recommend mag-tour na lang talaga. That's the most convenient way. Kasi tinanong ko rin si Dave Guineo, di ba? Yung vlogger din na nagpunta na siya dito. Nagkotse kasi sila dati. Sabi niya okay naman daw yung kotse pero nakakalito nga yung mga signage. And sabi niya yung parang optimal choice is to join a group tour talaga. Sa Klook na lang. Ayun no, ang cute. Diyan kasi dyan sila tumatambay. Ayan lang yung upuan nila, yung parang puno. Pero may restaurant dito, no? Feeling ko ba't hindi siya open ngayon? Baka weekend lang siya open. No? Ay, may ice cream! Gusto mo mag-ice cream habang maulan? Ayun, no? Ang cute niyan, di ba? Mag-ice cream ka habang maulan. Anong oras na ba? Ay, 11:22 na, guys. 11:30 kasi kami pinapabalik dun sa bus. So, 8 minutes na lang. Mag-enjoy ako sa mga ganitong cute-cute village. Ayan, magbabay na tayo. Actually guys, meron pang mga cafe. Kung may extra time pa kayo, if magdi-DIY kayo, you can visit some cafe. Actually, chill lang din siya na village, no? Ayan, maganda siya pang chill-chill lang. Tsaka, blessing in disguise yung ulan or yung ambon kasi medyo mahangin. Medyo ilang araw na rin kasi tayong naiinitan sa Seoul eh. Di ba? Nagrereklamo na ako, lagi akong pawis doon sa Seoul. So ngayon, at least, mahangin. Ayan. Ay, may mga nagvi-visit ng mga family. Tignan nyo, oh.
Kung nakakotse kayo, magpa-park lang kayo dito. Okay din yung nakakotse no kung marami kayo. Ay, hala, nandun na sila. Guys, for our next stop, nandito tayo sa Siong San Icholbong. This is a UNESCO World Heritage daw, guys. Ito yung mapa. It's currently 11:58 or mga 12 noon na, no? So, parang lunchtime na. Hindi kasama ang lunch sa tour, guys, ha? So, kanya-kanya kayong lunch. May mga nire-recommend naman si ate na pwedeng restaurant na kainan. So, may mga i-recommend siya ng mga seafood restaurant. Samahan muna natin siya. And then, let's see kung magla-lunch tayo, seafood. Dito sa area, ayan, may Starbucks din dyan. Yan. Free ang wifi daw sa Starbucks. Ito yung area ng mga restaurants. Pwede kayong mag-hiking. Ayan, no, parang ang ganda ng trail na yan. Although, umuulan ngayon, so sabi ni ate, baka medyo madulas daw. But, nasa sa atin kung gusto natin mag-hiking. And then, dito daw is merong magandang ocean view sa gilid. Samahan muna natin yung tour guide kasi nagre-recommend si ate ng magandang restaurant daw. Di ba? Cute. Parang maganda yung trail na yan. Tapos sabi ni ate, during the autumn daw yung mga green na nagtatransform to orange and yellow. So parang mas maganda to sa autumn, guys. Ang lakas ng hangin. Ala. Wait lang, hiniram ko lang kasi yung payong na to. Nakakaya naman kung masira ko, di ba? Huwag na lang siguro ako magpayong kasi yung lakas ng wind. Hindi naman siya masyadong maulan, no? Ayan, hindi naman siya maulan na masyado. Windy lang. Na tatakot ako baka masira ko yung payong. Ihiniram ko lang sa bus driver, di ba? Tapos isusoli ko ng sira. Huwag ganon. Ayan. Nagkaka-phobia na ako. Naalala na yun nung nag-Japan tayo, di ba? Tapos binagyo tayo yung payong ko nasira. Parang kapag may ganito akong payong, na-phobia na ako. Parang feeling ko masisira din siya. Okay lang kung sa akin to, no? Kung ako yung bumili. Pero siniram lang natin. May, andun yung parang hiya eh, no? May hiya kang mararamdaman pag isoli mo eh. Ayan, masarap daw yung grilled mackerel. Narinig ko si ate. Grilled mackerel. So, nirecommend niya kami dito sa may bandang Starbucks, no? Ayan, bumababa kami sa may Starbucks, tapos ito na. Ah, ayan, parang gusto ko ng grilled mackerel kasi... mackerel. Kasi di ba Jeju is parang island siya. So, malapit siya sa dagat. So, sabi ni ate, ang marirecommend niya daw na masarap kainin is mga seafood. Ito siya, oh guys. Di ba? Ayan. Ay, sea bream pala. Akala ko mackerel to. Sea bream. Braised cutlass fish. Small abone seafood. Ayan. Pero parang gusto ko to. Ito guys yung mga kakainin. Parang gusto ko ng grilled mackerel. Ayan. Huh? So guys, nag-order kami ng grilled mackerel. Tapos alam niyo naman dito sa Korea, pag kumakain ka, laging libre ang side dish. So, ayan, nagbigay sila ng mga libreng side dish. Ano ba to? Parang dilis. Ano pa? Hindi ko alam guys. Pusit ba yan? Kimchi. Parang mga salad siguro to, seaweed, and I have no idea what that is. Ang order ni ate girl is ramyeon. Thank you. Yes, cabbage pala to, sorry. And then, ayun daw is pumpkin. That's pumpkin pala, guys. You wanna say hi to my video? Hi! Hello! Annyeonghaseyo. We're having our lunch, guys. 아이고 위아비지. This one you must try it. See? That's so fresh. So yun guys, meron daw free na coffee dito sa restaurant. Pupush mo lang. Ipupush ko lang, tapos meron ng lalabas. Baka, ayun. Ay, pupush mo lang guys, tapos meron ng lalabas na cup. And the good thing about it, libre. Sino ba na ba yung umaayaw sa libre na kape? Let's try it. Okay. 3-in-1 siya, pero yung kape parang brewed, which I love.
So yun guys, kakatapos lang natin mag-lunch. Ang sarap ng grilled mackerel, no? Very fresh. And yung mga side dishes din. So after nito, 12 kami nag-lunch na, tapos 1 p.m. na ngayon. 2 p.m. pa daw kayo magkikita-kita. So, meron pa dapat kaming 1 hour na aakyat dyan sa bundok na yan. Ayan, no? Yung 1 hour na aakyat kami dyan sa bundok. Hala, lakas ng ulan. Kaso sabi ng tour guide, hindi niya nire-recommend ngayon kasi nga malakas yung hangin. Kaso, gusto ko i-try kasi parang maganda kasi yung bundok eh, no? Tsaka parang minsan ka lang nandito sa Jeju. So, i-try na natin. Mahangin. Actually, hindi naman malakas yung ulan. Mahangin lang. Ayan, no? Punta tayo sa bundok na yan. Go. Dili, sayang yung 1 hour kasi natin, eh. Puntahan ko na yan. Kita ko, kumuha sila ng ticket dito. Ano kaya yung unmanned ticket vending machine? Anong binibili nilang ticket? English. Customers with free admission will be required to present their another proof of purchase of the ticket. For teenagers, please. May bayad pala guys. 5,000 won. Bili ba tayo? Sige guys, bibili na ako. Ayan, 5,000 won. Bibili ako kasi parang gusto ko ma-experience. Okay. Buy. Ay, credit card lang ba? Ay, credit card only. Ayun, no. Credit card only. Sige. Mag-Gcash card ako. On the first Monday of every month, the trail is closed. Close siya pag Monday guys sa free tour area. Ticket booth, check booth, observatory. The left coast is free trail. The left coast is free trail. Meron ba lang free trail? Ayan, no? Sige, go. Mag-free trail na lang tayo, guys. Ayan, guys. Yung left coast daw is free trail. Saan ba yung left na coast? Ito yung may bayad. Kaso mas maganda yung may bayad. No? Parang New Zealand. Charot. No? Ito yung may bayad, ito yung may ticket. Pero ang left coast daw is free trail. Sige, dito na lang tayo sa left kasi 1 hour lang naman tayo. Tsaka baka umulan din kasi medyo maganda na naman dito yung area na to. Yan guys, no? Kung dito lang kayo sa left, ito, free daw. Dito sa right, mas maganda at mas mataas. Pero yun yung 5,000 won or mga 250 pesos, 240 pesos. Ganun guys. Diba? Malakas yung hangin. Pero para ka nang nakapag Switzerland, New Zealand, no? Ayan, videohan na lang natin sila kasi wala tayong pang bayad, charot. Ayan, baka gusto nyo mag-hi, mga Korean boo. Maganda rin naman yung free trail actually, tignan nyo guys. Ay, maganda rin. Actually guys, maganda rin yung libre. Kahit hindi na pa kayo magbayad. Maganda. Maganda, parang Bali. Charot. Diba? Gusto mo yun? Guys, you're finally here sa, ano nga pangalan nito? Songsan Sunrise Peak. Yan guys. Ang ganda dito. Kahit pala yung libre lang. Maganda na siya dito guys. Ayan, diba? Lakas makabali. Nusa Penida. No? Maganda siya dito. Ang sarap-sarap mag-emote-emote dito guys. Mag-emote-emote ka dyan. Na kunyari, mag-reels ka dyan. Tapos pupunta ka dun sa may baba, Kung adventurous ka naman dito, yung mag-hike-hike ka dun. Ayan, sa may pa-mountain. Ito yung may bayad yung mountain dyan kung gusto mo mag-hike dun sa taas-taas. Diba ang lakas? Tingnan yung payong nila nasisira, diba? Hala. Cute. Maganda yung spot kung nasan ako ngayon. Ayan. Yung buhok ko lang nagiging Son Goku. Kasi malakas yung hangin. Para ako nagiging Super Saiyan. Charot. Super Saiyan level 2. Charot. Tara ba tayo? 개쩐다. Diba napapa-amaze sila. Kasi maganda. Tara ba tayo guys? Umuulan pero ilaban natin ito. Diba? Gandara. Diba? Gandara Bark. Ayan, di ba? Ang ganda ng Jeju, guys. Malapit na mag-book ng Jeju yan. Nararamdaman ko, mapapabook na ng Jeju. Visa free. Visa free, guys. Maganda. Tahimik, chill. Magandang landscapes. Go Jeju.
Baka ma-invite ako ng Jeju Tourism. Oo nga, sige. Sige, i-promote pa na. Charis. I-promote pa natin. Pero maganda guys, walang halong kimi. Maganda, mapapawaw ka. Di ba sabi nila, wow. Yung mga Korea pag na-ami sila, wow. Walang, di ba dapat wow? Walang W yung last. Parang, wow. Ganun lang, wow. Wow. Girl, di ba parang kang nasa, pag nandito ka parang, Switzerland. Pag nandito ka parang, Bali, Nusa Penida, hindi mo kaya two in one. Parang nakapag-travel ka sa dalawang country with just a no visa Korean place. Charot. Yan, go. Hindi lang giving yung buhok ko kasi tumatayo-tayo siya. Ayan. Guys, nakakatawa yung ulan. Biglang bubuhos ng ulan tapos mga ano lang siya 10 seconds. Parang may kakarampot lang na ulan na pumunta dito sa Jeju. Tapos 10 seconds lang, oh, wala na naman. Oh, di ba? Imagine mo maglalakad ka dito para ka talagang nasa ibang bansa. Para ka nasa New Zealand. Charot. Akala mo nakapag New Zealand na, no? Ganda, oh. It's beautiful life, beautiful day. Di ba pag nandito ka parang makapa-Korean novela ka na lang eh. Kasi napaka-scenic, very Korean novela. Parang beautiful, ala, beautiful life, beautiful day. Yung buhok ko umayos naman, parang hindi nakaka ay hindi nakaka ano yung Daomingsu. Hindi nakaka, ano ba yung mga ano, Kim So Yoon, mga Park Seo Joon. Oh ma! Parang dito, it's beautiful life, beautiful day. Sana may opa, no? Parang ako talaga yung, ako kunyari yung prinsesa. Pangarap ko kasi ito guys, baka mahulog yung ano ko. Makukuha ko pa ba ito pag nahulog siya? Huwag kang humangin masyado, ha? It's beautiful life, beautiful day. Naratara. Wala, ang lakas mga Korean novela dito guys. Kung pangarap mo maging prinsesa kagaya ko, this is the place to be. Natawanan nila ako. Ay, cute si kuya. Ate, akin na lang yung joke. Parang damit lang, no? Akin na lang yung joke mo, ate. Ang cute niya. Pahay natin sila. Ay, ayun sila. Ate, baka pwede mahiram yung joke. May i-opa ko lang dito sa vlog. Para maranasan ko lang magkaroon ng opa dito sa Jeju. Pangarap ko kasi yun, yung parang prinsesa lang ako. Tapos parang, beautiful life, beautiful day. Chararara. Alam, romantic guys. Oh my God, beautiful life, beautiful day. Mm, cute. I love. Nakaka-inlove pala yung Jeju guys. Totoo pala yung sabi na kapag mag-Jeju ka, may in love ka sa lugar. Ah, charing, walang nagsabi ng gano'n. Ako lang. Kung mga K-drama fans kayo, tapos parang you want to live your Korean dream, dito parang sa Jeju mo may experience yung, yung mahangin. Dito mo may experience yung you're living your Korean drama dream, no? Parang ito yung mga setup ng mga finale, yung parang natapos na lahat ng pagsubok sa K-drama, tapos parang dito yung parang, ha, yung ending na kasi maganda yung scenery, tapos parang nagkatuluyan na yung mga bida. Guys, lakad-lakad lang tayo kasi maganda yung view dito eh. Ay, ayan. Pwede ba tayong pumunta dun sa may ibaba? Meron kasing ano dito eh. Oh. Wow! Ala, ang ganda guys. Ala, ang ganda. Oh, meron dong photo spot. Tara, baba tayo. Ayan guys. Oh, diba? Meron na, ayan guys, may mga alon-alon na. Very K-drama na naman, no? Yung parang magkaaway yung magbida, tapos yung babae nag-i-emote-emote siya dyan, tapos biglang dadating yung bida, tapos magkakabalikan na ulit sila. Alam mo yun, kakanood mo ng K-drama, kaya ganyan yung mga naiisip mo. Wala namang ganon, pero ang ganda. Guys, mag-video tayo kasi deserve natin. Huwag kayo mahuhulog ha? Or mahuhulog kayo? Sana wag. Pag nahulog kayo, good luck. Ayan, perfect. Ay, ang ganda. Mas para kang newscaster dito, no? Ang ganda talaga ng may microphone no kasi nakakalayo ako. So, pwede akong mag-newscaster dito na. Dito pala sinut yung pelikula Pinamagatang
ang prinsesa sa Jeju. Charot. Alam niyo na kung sino yung prinsesa. Ayoko naman na i-insist pero charot. Kayo na lang mag-decide guys kung sino yung prinsesa sa Jeju pero ayun yung title ng series. Tapos nasa ano siya parang island and then may opang lalapit na wala ba dyan? Wala eh. Pag walang lumapit, ibahin na lang natin yung storyline. Parang prinsesa siya sa Jeju tapos ang motto niya sa buhay maging independent. So living independently as a princess. Tara. Wala namang lumalapit na opa. So enjoy na lang natin ang lugar na ito. Because this place is beautiful. Eh, parang sarap maligo dito, oh. No? Gulatin mo yung tour guide mo. Maligo ka kahit sinabi niyang bawal. Charot. Ang ganda. Saka parang feeling ko yung Jeju nakaka-fresh, no? Parang fresh ako tignan. Ala! 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 Huwag wala masyadong lalapit guys kasi dito yung water. Wala, nabasa na yung sapatos ko pero hindi ko nalang pinapahalata kasi sasabihan ako ng mga tao. Eh ayan kasi lalapit-lapit ka, alam mo yung sinabing bawal. Nabasa yung sapatos ko guys. Ilang oras pa tayo dito ha? Sa pagtyagaan nyo na lang kung meron kayong maamoy. Charis. Nabasa talaga guys, I swear. Guys, di ba ang title, Ang Prinsesa sa Jeju? Tapos parang feeling ko, nahanap ko na kung sino yung parang magiging prinsipe ng Jeju. Bagay guys. Kuya, ikaw yun. Hala, hindi nyo naramdaman. Ikaw yung prinsipe, kuya. Yung prinsesa, wala akong sinasabi kung sino ha. Baka sabihin nyo na naman, mag-feeling ako dito. Wala akong sinabi kung sino. Pero siya yung sinasuggest ko na prinsipe kung okay lang sa kanya. Ang ganda ng Jeju, no? Kidding aside, ang ganda niya, guys. Ayan, guys, so kakatapos lang natin sa Songsan Sunrise Peak. Actually, guys, meron sanang show doon daw sa peak. Hainyo show. Meron daw mga parang ajuma or yung mga older Korean ladies na magsuswimming sila. Parang show. Magsushow sila sa swimming. Kaso, due to the bad weather, na-cancel yun. So, at least we have reason to go back, diba? On the silver lining side, makakabalik tayo ulit. May reason tayo para bumalik at makita yung show na yon and to visit on another season dito sa Jeju. Malay mo mag-visit tayo ng cherry blossoms, winter, diba? Parang maganda rin bumalik dito. So mag-proceed tayo sa next na spot. Ang next is Biljerim Forest. Let's go! Okay guys, for our next stop, nandito tayo sa Biljerim Forest. So ito daw yung first ever forest park here in Jeju. So check natin kung anong meron dito sa forest na to. Pero dito pa lang sa may entrance, ayan, ang ganda na ng punong ito, no? Medyo umuulan pa din, pero sabi ng tour guide namin, mas maganda daw itong forest na to kapag maulan. Kasi parang mas masarap yung hangin, ganun, mas fresh air. So, hindi ko alam kung magtitiwala tayo sa kanya or parang pampalubag loob lang yun para sabihin niya na parang, sige, maganda pa rin kahit di ba? Hindi ko lang sure. Pero mukha namang seryoso siya sa sinasabi niya. So, pagtiwalaan na lang natin siya na mas maganda daw kapag umuulan. Minsan, kailangan mo lang talagang utuin yung utak mo, di ba? Imbis na mag-focus ka dun sa, ay, maulan, parang magtiwala ka na lang sa sinabi niya na, hala, oo nga, no, fresh yung hangin kapag maulan. Ganun. Kagaya ng mga kagaya ko na uto-uto, mabilis ako maniwala. So, go, sige, maniwala tayo sa tour guide. Maganda daw yung hangin dito. Wow, di ba? Nakakaganda ng mindset. And guys, kung makikita nyo, yung kanyang lupa, parang medyo reddish, no? Ayan. Because of the volcanic, ano din ba yan? Volcanic rocks kaya yan. Ayan, no? Pa-red siya. So, sabi ng tour guide namin, some Koreans daw, kapag may area daw dito na pag naglalakad sila, gusto nila naka-barefoot. Kasi parang naniniwala sila na it cleanses your, ano ba yung sinabi niya? Basta may nakikleanse sa'yo. Para yung mga bad energy yata, nawawala yung bad energy mo, nare-relax ka daw kapag naglalakad ka ng nakapaa. So hindi ko alam kung
Gagawin natin kasi maulan eh. No? Ayan. Pero ang cute ng kulay red, no? Kakaiba siya, amazing eh. Pati yung semento nagiging red na rin dahil sa sand. Ayan guys, sa area na to parang hindi na siya simentado. Dito yata yung sinasabi ni ate tour guide na dito naglalakad ng barefoot yung ibang mga Koreans. Ayan guys, parang relaxing naman siya. Nakikita ko naman yung mga ka-tourmate ko pero nandun sila sa unahan. At may isang family naman dito sa likod ko. Pero ganito na lang, parang mas na-relax ako maglakad ng tahimik lang. Pero I recommend pag pupunta kayo dito ng summer or rainy season pala, ganito. Magbaon kayo ng extra shoes, no? Kasi yung sapatos ko ngayon, basa na siya, guys. So, hindi ko to magagamit bukas. Kailangan kong gamitin yung isa. Kaso pag maulan bukas, ito ulit yung gagamit. Ito ulit yung gagamitin ko kasi mahirap kung dalawang sapatos ko yung mababasa, di ba? Dapat isa lang yung nababasa. Sana maganda na ang weather tomorrow. But on the silver lining side, hindi siya mainit, di ba? Kasi ito parang forest na medyo naglalakad-lakad ka. Kung summer to na mainit, pawis na tayo. But since maulan, looking fresh. Hindi tayo fresh, pero looking a little fresh na lang. Sige. Pagbigyan na lang natin yung sarili natin na minsan. Kasi kung walang magmamahal sa'yo, ikaw na magmahal sa sarili mo. Yung mga, kumbaga self-affirmation, di ba? Kasi what you think, you become. Yeah. Pag lagi mong iniisip na, halang haggard ko, tignan mo na, haggard ka lalo. Pero pag iniisip mo na, I'm a princess, charot. Charot lang. No? Hi, say hi to my video. Hello. Hi. What's your name? Anna. Anna? You're from Italy, right? I'm from Italy. Ah, yeah. I live in Korea. Ah, you live in Korea? Yes. Oh, wow. How long have you been living here? 5 months now. 5 months, wow. Oh my God. Oh, it's so muddy. Ayan guys, ito yata yung sinasabi nilang, anong tree nga ba ito? Ayan, beautiful, beautiful tree. Ito yata yung kapag may nahulog daw is swerte ka. Kapag may ay, ba't sila umiikot dito? Bakit daw iikot? Swertehin? Sige, ikot daw. Iikot daw tayo dito. Pero hindi rin namin alam yung reason bakit iikot. Kasi parang ayan lang siya, paikot. Tapos dito rin yung daan. Pero gawin na lang natin kung ano ang sinasabi ng nasa ano man tawag doon? Sinasabi noong nasa nakakaalam sa atin. Mas nakakaalam sa atin. Actually, ang ganda mag-picture dito sa area na to. Char lang, hindi pala ganun kaganda. Sa mata ko maganda pero sa camera hindi pala siya ganun kaganda. May mga ganun, no? Maganda sa mata mo pero pag pinicturean, ay hindi pala. I stand corrected. Since hindi tayo pinanganak na mabilis sa muko, huwag kayo mahulog kasi maputik pag mahulog yung camera ha. Ayan, ganyan. Arte-arte tayo dito. Sige, hayaan na lang natin sila mauna. Ang nagsimulang, parang pang music video yun dito, no? Bago ang lahat, kailan nung ako'y di na naging lakas ng ulan. Sapat. Ayan. Pero maganda siya, no? Ayan. Di ko nakita, ayaw na. Ako yung nauna. Ayan guys, if magpapaa kayo dito sa malapit sa exit, meron parang gripo. Pwede kayong maglinis ng inyong paa. If ever. Pero hindi na kami nagpaano kasi maulan eh. Merong souvenir shop doon pero lumalakas na kasi yung ulan nun. Naka-raincoat na yung mga tao. Umulan. So balik na tayo sa bus. Although meron pa ako mga 5 to 10 minutes pero tara balik na tayo kasi medyo malakas yung ulan eh. So guys, for our last stop day, we are visiting the Hamdok Beach. So chill na lang siya. Pwede na lang na kayo may Starbucks daw dyan. May mga olive yang kung mahilig ka sa mga skincare. And then may nire-recommend si ate na ano yun? Cafe de Luna. Parang gano'n, Cafe de Luna. Maganda daw yung view. So pwede mag-chill na lang. Ay,
May mall din dito, oh, tignan nyo. Mall ba yan? Or parang building lang na may mga ano-ano siguro, establishment. Sabi ni ate, itong Hamdok Beach from the city center no mga 40, ano sabi niya, 40 minutes ba? 40 minutes to 1 hour na biyahe. So, baka nasa east pa rin. Di ko na assure kung nasa east pa rin ba kami or south na to. Ay, ang ganda. Ang ganda dun, guys. Ang ganda dun, oh. Ito, white sand beach naman dito, guys. Pero ang ganda dun. Parang gusto kong tumambay dun. Mahal kaya dun? Ay, maganda siya. Oh my God, guys, ang ganda. Hamdok Beach. Ayun yung pangalan niya. Makakaya ba ng zoom ko? Ay, kinaya. Diok. Ang ganda. Diba? So dito medyo pa city siya. Hindi naman mga tall buildings. May mga buildings. Pero para mga ganyan, mga cute establishment. Andun yung city. And pagpunta mo dito, Pakak Beach. Diba? Ma-cute. Wow, beautiful. Let's go. Ayan, ang ganda oh. Ang ganda guys. Pero ano lang siya no, maliit lang siya na beach. Kumbaga tingnan nyo, hanggang doon lang. Ayan. Dito. Pero malawak yung kanyang shore. Mag-ano kaya tayo? Total nabasa na yung sapatos natin. Magpaan na kaya tayo? Guys, hindi ko lang alam kung nabibigyan niyo ng justice kasi gloomy oh. Gloomy kasi kaya medyo sad yung ano niya vibe. Pero maganda. No? Especially ito yung tambayan doon, Beach Wave. Cafe ba yan or what? Tapos, ayan, pwede kang maglakad-lakad dito sa gilid. Ayan, gusto mo bang mag-hike tayo doon? Ayan. Malalayo pa to pero parang nakikita ko ng mga opa to. Yung aking sightseeing, ano, punta tayo doon. Ay, tignan nyo guys, merong yung mga sandcastle nila pero sobrang lalaki. Ayan oh. Ang ganda. Buti hindi na ano no. Ang lalaki parang kasing size na ng building. Siyempre ito yung mga dito naman yung sa mga ano lang, under lounge. So pwede kang mag-isip dito. All that, no? Saya. Ayan, lakad-lakad lang tayo dito. Ay, ang sarap maglakad dito. Tapos, dito yung beach. Check nyo. Oh, Pakak, di ba? Lavan. Ay, ang ganda. Tapos merong, ito yata yung mga volcanic rocks, no? Parang ito yung mga rocks, oh. Tapos, oh, pwede ka mag-hike doon kung laban na laban ka. Ang ganda kasi tingnan mo, parang all-in-one. Dito sa area na yan, city. So, pag pumunta ka dito, beach, di ba? Tapos kung gusto mo naman, mountain. Di ba? Parang may experience mo lahat in one. Mag-hiking ka dito, breathe some fresh air. Tapos, swimming ka naman dito. Tapos pag nagutom ka, mag-cafe-cafe ka, Starbucks, no? Ang saya. So kung gusto mo lang na parang slow pacing na lugar, maganda. Oh, ako gusto ko rin naman yung Seoul, no? Kahit ganun siya, kahit magulo. Medyo na-enjoy ko rin naman yung Seoul kahit magulo. Pero kung may times lang na parang gusto mo muna magpahinga sa busy Seoul, ayan, punta ka dito. Kagaya nung nakilala ko si ate, yung taga-Italy na sa Korea siya nakatira. Sa Seoul siya nakatira pero parang gusto niyang magpahinga from the hustle and bustle. Kaya siya nandito. Also yung nakilala ko sa hostel na taga-Taiwan. Hindi ko lang vinavlog kagabi, may nakausap ako na taga-Taiwan. Nag-work siya sa Korea kasi parang nagkaroon daw ng opportunity na mag-work sa Korea pero Taiwanese siya. Mag 1.5 year na siya dito. Pero yun nga daw parang sobrang busy sa Korea, parang fast-paced.
Kaya gusto niya daw magpahinga muna kasi dito sa Jeju mas laid back, mas tahimik. Alam, ang ganda oh. Maganda kasi merong mountain. So may mga trail na ganyan. O bababa. Pwede kang bumaba dito kasi baka ano. Ayan oh. Tas, ay, ang sarap maligo dyan oh. Di ba? Kung ayaw mo na may katabi ka, dito ka oh. Wala pa masyadong naliligo kasi andun yung mga tao. Sa area na yun. Ayan. Oh, ay, di ba pakak? Para mga volcanic rocks nga to, no? Super black. Super itim. Big black rock. Ano naman iniisip mo? Big black rock. BBR. BBR. Ay, merong nagaano. Ano ba yung sport na yan? Ayan o. Anong sports yan? Ang galing nakatayo siya pero electronic. Parang surfing. Surfing na ginamitan ng yaman. No? Yung surfer ka pero mayaman ka. Yung electronic lang. Oh. Gusto mo, kahit walang alon, kaya niya. Money can buy everything. Charot. Kahit hindi, hala, ang galing nakatawid siya sa isla from here to there. Nakatawid siya using ng kanyang yaman. Ang galing ng surfboard niya, electronic. Nakaganon lang siya. Tapos nakatawid na siya. Hindi mo na kailangan, minsan yung pera, hindi naman talaga niya mabibili lahat, no? Pero may mga bagay na mabibili ang pera na makakapagpa-dali ng buhay ng tao. Ang saya dito, guys. Wala na masyadong pupunta sa area na to. Pero mahilig tayo sa mga ganito. Yung mga secret spot na pwedeng... Charet. Ayan, oh. Ang galing talaga ng surfing niya, electronic. 'Di ba? Ang ganda ng Jeju, guys, no? Ang scenic. Mountain, sea, rocks, sand, greeneries, trees, buildings. Jeju, everything is perfect. Charet. No? Ayan na naman siya. Hala, may bakal dito sa beach. O, din. Di ba? Gulatin may mga walang bilib sa iyo, magkaroon ka ng magandang video dito. Noma. Babe, nakarating na tayo sa Jeju. Charing. Ayoko baka saniban na naman ako ng magjowa. Minsan kasi sinasaniban ako ng magjowa, parang... Babe, ang saya talaga, no? Grabe, dati napapanood lang natin to sa K-drama. Ngayon, tayo na yung bida sa sarili nating pelikula. Ang ganda ng scenic bar, hindi masyado. Akala hindi rin nagsasalita ako mag-isa. May camera po ako nakadikit lang po. Ito po. Did you wanna G? Did you wanna J? Did you wanna me? Did you wanna go? Did you what you wanna do? Did you wanna be? Did you wanna go? Charot. Nakakayaman-yaman talaga. Pasikat talaga to si Kuya Parkit. Nakakayaman-yaman siya sa buhay. Guys, eastern side of Jeju, itong tour na to. Ang ganda ng Jeju, guys. Eastern side na ito yung medyo magaganda yung mga landscape and beaches. I recommend if magpupunta kayo sa Korea, sa Jeju specifically. Tama naman, magpupunta sa Korea pero Jeju specifically, i-avail nyo itong tour. Kung hindi nyo man kayo mag-avail, like mag-rent kayo ng car, and then punta kayo sa eastern side, yung kaninang pinuntahan natin. Ang hirap kasi tandaan ng mga pangalan. Pero yung kanina yung parang mountain trail, tapos parang may beach din. Tsaka ito, ano nga ba? Hanapin ko na lang, guys. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko malaman. Ito, Hamgyok, no? Hamgyok Beach. Ang ganda dito, guys. Puntahan nyo to. Kahit hindi na kayo nakatour, kahit mag-chill-chill na lang kayo dito. And then yung isa pa, Seongsan Sunrise Peak, tsaka Hamgyok. Seongsan, tsaka Hamgyok. Diba? Ang ganda. Tsaka parang pag nandito ka, akala mo guys, this is just a typical day here in New Zealand. Di ba parang ganun yung feeling, no? Parang feeling mo taga New Zealand ka, tapos may beach. Tapos pag, pwede ka, for example, low budget lang. Kunyari nasa New Zealand ka din. Hi guys, welcome to New Zealand vlog. Tapos kape-kape ka lang dito.
Tapos pag na-upload mo na yun, ganun ka lang. Hi guys, so welcome to Bali. Charot. Okay, welcome to the Philippines. Di ba maganda rin naman yung beach, parang Philippines. Di ba? Tapos kunyari nag-Boracay vlog ka na. Welcome to Boracay. Guys, welcome to Boracay. So I'm staying here at the 5-star hotel here in Boracay. And you know what? I really enjoy this. Alam mo yun, ito yung mga technique kapag low budget. Marami kang vlog pero ang totoo, isang bansa lang yung pinuntahan mo. Or kaya pwedeng Hawaii! Tapos mag-costume-costume ka lang dito ng pearly shell. Come on! Come on, Jeju! From the ocean. Sorry. Nakakahiya. Wait, nakakahiya pala. Nakakahiya yung mga ginagawa ko sa buhay. Shining in the sun. Come on! Covering the snow. When I see them. Diba? Oh, Boracay. What's up, Station 1? Station 1 of Boracay. Ang linaw din ng tubig, ha. In fairness, lumalaban, oh. Ate, lumalaban yung tubig. So yun guys, nag-decide na ako na maghubad ng aking sapatos kasi minsan lang tayo nandito sa experience na natin, no. Ayan, oh. Let's go! Tara, lakad tayo papunta sa beach. You love the beach? I'm a beach person. Oh, you're a beach. I have shells and rocks from Oh yeah, you're gonna collect that? yeah. I fill jars at home. And, Ah, you feel it with the stone? Yeah, Ah, they so nice. So cool. So nice. I wanna swim, but we don't have enough time. right? I would just jump in. Ah, ang ganda. Ang sarap maglangoy-langoy dyan, oh, guys. Way out there. Okay guys, I think that's the end of our Eastern Jeju tour today. No, I highly recommend guys. Grabe yung mga landscape sa eastern side ng Jeju na itong beach, tapos yung kaninang trail. Like, I really recommend for if pupunta kayo sa Jeju, you visit the eastern side kasi nandun talaga yung mga amazing na landscapes, no? So maraming salamat sa pagsama sa akin sa tour na to. I'm gonna see you again on the next one. More Jeju vlogs coming soon. Bye-bye! Woo!